Isa lang akong simpleng babae noon na dumayo sa isang malayong baryo para sa pista. Doon ko nakilala ang lalaking inakala kong sagot sa lahat ng panalangin ko. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin ay unti-unti kong natuklasan ang isang katotohanang hindi ko kailanman inakalang totoo. Magandang gabi po Miss Anna at sa inyong mga kahalo. Ako po ay taga Manila. Hindi ko gagamitin ang tunay naming mga pangalan para na rin sa aming privacy. Tawagin niyo na lang akong Elsa at ito ang aking istorya. Akala ko noon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang pagpunta ko sa pistahan ng isang baryo. Hindi ko alam na doon ko rin pala makikilala ang lalaking magiging dahilan kung bakit habang buhay na akong matatakot kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Taong 1992 nang mangyari ang lahat. Lumaki ako sa Manila kaya bihira lang ako makapunta sa mga probinsya. Sanay ako sa ingay ng syudad, sa mausok na kalsada at sa halos walang tigil na takbo ng buhay. Kaya nang yayain ako ng college friend ko na si Maylin na sumama sa kanila sa pista sa isang liblib na baryo sa Quezon ay hindi na ako nagdalawang isip. Sabi niya, minsan lang daw maging ganoon kasaya ang baryo nila at siguradong mag-e-enjoy daw ako. Mahaba ang naging biyahe namin. Ilang oras din kaming bumiyahe ng bus bago kami makarating. Habang papalapit kami sa baryo, ay napansin kong unti-unting nawawala ang mga gusali at napapalitan ng malawak na bukirin, nyugan at matataas na puno. Tahimik ang paligid pero kakaiba ang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit parang may mabigat na hangin habang papasok kami sa lugar. Pagdating namin ay ibang-iba ang atmosphere. Nakukulay ang banderitas na nakasabit sa bawat kalsada. May tugtog ng banda sa plaza, ang daming tao, may mga batang tumatakbo, may mga nagtitinda ng kakanin, may perya, may mga palaro at may sayawan sa gitna ng plaza. Sa isang tabi naman ay may mga matatandang nagkwekentuhan habang umiinom. Ramdam na ramdam ko ang saya ng buong baryo. Habang naglalakad kami ni Maylin ay napatingin ako sa isang lalaking nakatayo malapit sa tindahan ng buko juice. Hindi ko alam kung bakit doon agad napunta ang tingin ko. Simple lang ang suot niya. Tahimik lang siyang nakamasid sa mga tao. Hindi siya katulad ng ibang lalaking maingay at palatawa. Nakangiti lang siya habang pinagmamasdan ang paligid. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla kong naibagsak ang maliit kong bag nang madulas ito sa balikat ko. Bago ko pa man ito mapulot ay may isang kamay na ang naunang dumampot. Pagtingala ko ay siya ang nakita ko. Bumiti lang siya at iniabot ang bag ko. Doon ko unang nakilala si Marco. Hindi siya madaldal pero sa bawat tanong ko ay may maayos siyang sagot. Magalang siyang magsalita at parang laging kalmado. Habang tumatagal ang usapan namin ay napansin kong komportable akong kasama siya. Parang matagal na kaming magkakilala kahit ilang oras pa lang kaming nag-uusap. Halos buong araw ay hindi na kami nagkahiwalay. Sinamahan niya akong umikot sa perya, bumili ng pagkain at panoorin ng mga palaro. Paminsan-minsan ay kinukulit kami ni Maylin at ng mga pinsan niya dahil halata raw na nagkakasundo kami. Nang sumapit ang gabi ay nagsimula na ang sayawan sa plaza. Hindi kami sumali. Naupo lang kami sa gilid habang pinapanood ang mga taong nagsasaya. Doon ko nalaman na tubong baryo pala talaga si Marco at halos buong buhay niya ay doon na siya lumaki. Kinabukasan ay oras na para umuwi ako ng Maynila. Bago ako sumakay ng bus ay nahihiya pa siyang lumapit. Nang makahanap siya ng tiyempo ay mahina niyang tinanong kung pwede ba niyang kunin ang contact number ko. Wala namang cellphone noon katulad ngayon, kaya ibinigay ko ang numero ng telepono namin sa bahay. Hindi ko akalaing magiging simula na pala iyon ng mas madalas naming pag-uusap. Kahit malayo ang pagitan namin ay gumagawa siya ng paraan para makatawag o makadalaw kapag may pagkakataon. Hanggang sa isang araw ay naging kami. Makalipas ang isang taon ay ikinasal na kami. Akala ko noon ay nahanap ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Mabait siya, responsable at wala akong nakikitang dahilan para pagdudahan siya.
Hindi ko rin alam na halos lahat pala ng tao sa baryong pinagmulan niya ay may alam na sikreto tungkol sa kanilang pamilya. At habang papaalis na ang sinasakyan naming bus matapos ang kasal at pamamaalam sa baryo, ay may isang matandang babae ang biglang lumapit sa gilid ng kalsada. Malakas ang boses niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Ang sabi niya ay huwag daw akong babalik doon kapag bilog na ang buwan. Nagkatinginan ng ilang taga-baryo pero walang nagsalita. Ako naman ay napakakunot noo lang. At akala ko noon ay isa lang yung kakaibang paalala ng isang matanda. Hindi ko alam na isang babala na pala iyon. Pagkatapos naming ikasal ay lumipat kami sa bayan kung saan nagtatrabaho si Marco. Hindi na kami nanirahan sa baryo nila dahil mas maganda ang oportunidad sa bayan. Nakaharap kami ng maliit na bahay na inuupahan, tahimik ang lugar at mababait din ang mga kapitbahay. At sa totoo lang ay wala akong naging problema sa asawa ko noong mga unang buwan ng pagsasama namin. Si Marco ang klase ng lalaking pangarap ng maraming babae. Maaga siyang gumigising para pumasok sa trabaho. Hindi siya umuwi ng lasing, hindi siya nagsusugal, at hindi rin siya palaaway. Kapag day off niya, ay siya pa ang tumutulong sa pagluluto o pag-aayos ng bahay. Kapag may sakit ako, ay hindi niya ako iniiwan sa tabi ko. Ramdam ko talaga ang pag-aalaga niya. Kaya noong una ay wala akong kahit anong dahilan para magduda. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin ay may napansin akong isang bagay na paulit-ulit na nangyayari. Tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan ay parang nag-iiba ang kilos ni Marco. Nagiging tahimik siya. Mas madalas siyang nakatulala sa bintana na parang may malalim siyang iniisip. At sa pagsapit ng gabi ay lagi siyang may dahilan para umalis. Minsan sasabihin niyang pinatawag siya sa trabaho dahil may emergency. Minsan naman ay may kailangan daw siyang asikasuhin para sa isang kaibigan. May pagkakataong ding may importante raw siyang kailangang puntahan at hindi pwedeng ipagpabukas. Hindi ko na lang pinapansin noon. Inisip ko na baka talagang ganoon lang ang trabaho niya. Pero may mga bagay na unti-unting napaisip sa akin. Kapag umuwi siya kinabukasan ay mapapansin kong puno ng putik ang sapatos niya kahit wala namang ulan. May mga gasgas din sa braso at leeg niya na parang dumaan siya sa masukal na lugar. At mas lalo akong nagtaka nang minsang makita kong may bahid ng tuyong dugo ang magas ng polo niya. Doon na ako kinabahan. At akala ko noon ay baka na-aksidente lang siya. Pero nang tanungin ko siya ay ngumiti lang si Marco. Gas-gas lang daw yon at huwag daw akong mag-alala. Pagkatapos noon ay agad niyang hinubad ang polo at inilagay sa labahan. Hindi na niya hinayaang magtanong pa ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero simula noon ay hindi na mawala sa isip ko ang sinabi ng matandang babae sa baryo nila. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon noon sa asawa ko, pero pakiramdam ko ay may itinatago siyang bagay na ayaw niyang malaman ko. Lumipas pa ang ilang buwan. Dumating na naman ang gabi ng full moon. Habang natutulog ako ay bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras na noon, pero napansin kong malamig ang kabilang bahagi ng kama. Wala na naman si Marco. Tahimik akong bumangon. Hindi ko siya tinawag at hindi ko rin binuksan ang ilaw. Mula sa bintana ay nakita kong may isang aninong mabilis na naglalakad papunta sa madilim na bahagi ng kalsada. Kilalang kilala ko ang katawan ng asawa ko. Si Marco yon. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero sinuot ko lang ang tsinelas ko at dahan-dahan ko siyang sinundan. Malayo ang pagitan namin para hindi niya ako mapansin. Naglakad siya hanggang sa dulo ng bayan. Pagkatapos ay lumiko papunta sa isang abandonadong palaisdaan na nasa gilid ng kagubatan. Ang tahimik ng buong paligid. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno at maya-maya ay may narinig akong kakaibang tunog. Parang may hayop na kumakain. Unti-unti akong sumilip at doon ko nakita ang isang napakalaking nilalang. Parang tao ang hugis ng katawan pero mas malaki ito kaysa sa normal na tao. Nakayuko ito habang may kinakain sa lupa. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha dahil natatakpan ng dilim at ng mga sanga ng puno. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at hindi ako makagalaw. Nang bigla namang tumigil ang nilalang.
Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ko. Sa liwanag ng bilog na buwan ay isang bagay lang ang malinaw kong nakita. Pareho ng suot ni Marco ang suot ng nilalang. Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko. Hindi ko na hinintay na makalapit pa iyon. Tumakbo ako ng buong lakas pa uwi sa bahay at magdamag akong hindi nakatulog. Kinabukasan ay nagising akong parang masamang panaginip lang ang lahat. Nasa kusina si Marco at tahimik na nagtitimpla ng kape. Hinitian pa niya ako na parang walang nangyari at doon ako mas natakot. Dahil normal na normal ang kilos niya na parang hindi siya ang nilalang na nakita ko sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Mula nang makita ko ang nilalang na iyon sa abandonadong palaisdaan ay hindi na ako mapakali. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka na malikmata lang ako, na baka dahil sa dilim at baka dahil sa takot, na baka may ibang tao lang na nagkataong kapareho ng suot ni Marco. Pero habang inuulit-ulit ko sa isip ko ang gabing iyon ay mas lalo lang akong naguguluhan. Hindi rin mawala sa isip ko ang matandang babaeng sumigaw sa akin noong araw ng kasal namin. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mga sinabi niya. Pakiramdam ko ay may alam siya at siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Isang umaga ay sinabi ko kay Marco na bibisita lang ako sa isang kaibigan sa Maynila. Hindi na siya nagtanong pa. Nagpaalam lang siya at pumasok sa trabaho gaya ng dati. Pero ang totoo ay bumiyahe ako pabalik sa baryo nila. Halos buong biyahe ay hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang matutuklasan ko roon, pero handa akong malaman ang katotohanan kahit gaano pa yun kasakit. Pagdating ko sa baryo ay parang walang nagbago. Tahimik pa rin ang lugar. Pareho pa rin ang mga bahay at pareho pa rin ang lumang plaza. Pero may napansin akong kakaiba. Habang naglalakad ako ay may ilang matatandang nakatingin sa akin na parang kilala nila ako at alam nilang babalik ako balang araw. Tinulungan ako ng isang tindera na hanapin ang matandang babae na nakita ko noon. Nakatira pala ito sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo malapit sa gubat. Pagdating ko roon ay nakaupo lang siya sa labas ng bahay habang nagbabalat ng kamoteng kahoy. Hindi na niya ako tinanong kung sino ako. Pagkakita pa lang niya sa akin ay napabuntong hininga siya kasi parang matagal na niya akong hinihintay. Pinapasok niya ako sa loob ng kubo. Tahimik muna kaming dalawa hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Tinanong ko siya kung bakit niya ako binalaan noong araw ng kasal namin ni Marco. Matagal siyang hindi sumagot at nakatingin lang siya sa bintana. Pagkatapos ng ilang sandali ay saka siya humarap sa akin. Mahina pero malinaw ang boses niya. Sinabi niyang may isang angkan sa baryong iyon na matagal nang may daladalang sumpa. Kasama roon ang pamilya ni Marco. Hindi raw sila ordinaryong aswang at lalong hindi sila mga mamamatay tao. Noon pa man ay iba na ang sumpang dala ng kanilang pamilya. Tuwing sasapit lang ang gabi ng kabilugan ng buwan ay nagbabago ang anyo nila. Nagiging mabangis silang nilang na halos na hindi nakikilala, pero ayon sa matanda ay may paraan para hindi sila makapanakit ng tao. Kapag nararamdaman na nilang nagsisimula ang pagbabago, ay kusa silang lumalayo sa mga tao at pumupunta sa malalim na bahagi ng kagubatan. Doon nila inilalabas ang mabangis na anyo nila. Ang kinakain daw nila ay mga patay na hayop sa gubat. Minsan naman ay mga bangkay ng hayop na iniwan ng mga mangangaso. Hindi sila naghahanap ng taong mabibiktima. Iyon ang paraan nila para mapigilan ang sumpa. Pero may kapalit iyon. Kapag pinigilan nila ang pagbabagong nangyayari sa kanila o sinubukan nilang manatili sa tabi ng mga tao habang bilog ang buwan, ay lalo raw silang nawawala ng kontrol. At kapag tuluyang nangyari iyon, ay doon sila nagiging tunay na mabagsik. At doon sila napipilitang umatake ng tao. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, lungkot, o awa. Bago ako umalis ay hinawakan ng matanda ang kamay ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya. Tumingin siya diretso sa mga mata ko at may isa lang siyang sinabi. Huwag ko daw ipapakita kay Marco na alam ko na. Pagkatapos noon ay binitawan niya ang kamay ko at tumalikod na parang wala na siyang iba pang gustong sabihin. At sa paglabas ko ng kubo, pakiramdam ko ay mas mabigat pa ang dala kong lihim kaysa noong dumating ako sa baryong iyon. Pagkatapos kong malaman ang sikreto ng pamilya ni Marco, ay itinago ko na lang ang lahat ng nalalaman ko.
Hindi ko ipinahalata sa kanya na may alam na ako. Gusto kong manggaling mismo sa kanyang katotohanan pero hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. Ilang linggo ang lumipas, muling sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Pero bago pa man lumalim ang gabi ay nagkagulo na sa buong barangay. May isang batang lalaki ang biglang nawala habang pauwi galing sa tindahan. Nag-iyakan ang pamilya nito. Naglabasan ng mga tao, dala ang mga sulo at mga itak at nagsimula ang bulungan. Mabilis na kumalat ang balita na aswang daw ang gumawa noon. Hindi ko rin napansin kung kailan nawala si Marco sa bahay. Kaya hindi na ako nag-isip pa. Sumama ako sa paghahanap kasama ang mga kapitbahay. Pinuntahan namin ang bahagi ng kagubatan kung saan huling nakita ang bata. Habang papasok kami sa masukal na lugar ay may narinig kaming mahinang iyak. Paglapit namin, pumugad sa amin ang batang nawawala. Buhay siya at takot at nanginginig. Ilang metro lang ang layo niya ay may isang lalaking nakahandusay sa lupa. Si Marco, puno ng sugat ang katawan niya. Punit ang damit at halos hindi na makagalaw. Habang umiiyak ang bata ay sinabi niyang may isa pang halimaw na sumugod sa kanya sa gubat. Akala raw niya ay katapusan na niya, pero bigla raw dumating si Marco at hinarang ang nilalang. Nag-away ang dalawa hanggang sa makatakas ang bata. Doon ko unang nakita ang tunay na anyo ng asawa ko. Nakakatakot siya, mas matangkad at mas mabangis. Pero habang nakatingin siya sa akin ay may mga luha na dumadaloy sa kanyang mga mata, na parang ang pinakamalaki niyang takot ay hindi ang mamatay, kundi ang makita ko kung ano talaga siya. Dinala ko si Marco sa matandang albularyo na itinuro sa akin ng matandang babae sa baryo. Halos wala na siyang malay noon dahil sa dami ng sugat na tinamo niya sa pakikipaglaban. Habang ginagamot siya ng albularyo, ay doon ko nalaman ang buong katotohanan. Hindi pala isinilang na aswang si Marco. Ayon sa matanda ay maraming taon na ang nakalipas, may mas mabangis na uri ng aswang na naninirahan sa bundok malapit sa baryo nila. Marami na itong napapatay noon. Para mapigilan iyon ay isinakripisyo ng ama ni Marco ang buong angkan nila. Tinanggap nila ang isang sumpa na magpapabago sa kanila tuwing kabilugan ng buwan. Hindi para manakit ng tao, kundi para bantayan ang tunay na mga halimaw. Doon ko rin naintindihan kung bakit maraming taon nang walang nawawalang tao sa baryo nila. Ang mga kinatatakutang aswang pala ang mismong nagpoprotekta sa mga tao habang mahimbing ang tulog ng lahat. Hindi naging madali para sa akin ang tanggapin ng lahat. Natatakot pa rin ako sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, pero mas nananaig ang nakita kong kabutihan ni Marco kaysa sa anyo niyang kinatatakutan ng iba. Nanatili ako sa tabi niya. Lumipas ang maraming taon at biniyayaan kami ng isang anak na babae. Bago pumanaw ang matandang albularyo ay tinawag niya ako at may huli siyang bilin na kapag umabot daw sa 18 taong gulang ang anak namin ay siya na ang susunod na magbabantay. Habang isinusulat ko ang liham na ito, ilang araw na lang ay magdedebut na ang anak namin. At nang gabing yon, sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang tahimik na lumabas ng bahay habang bilog na bilog ang buwan. Hindi ko siya pinigilan. Pumikit na lang ako at nagdasal dahil alam ko na hindi lahat ng aswang ay halimaw. May ilan na buong buhay na pinipiling maging halimaw sa paningin ng iba para manatiling ligtas ang mga taong mahal nila.